mga 12 to 13 years old. Tumutulong na ako sa magulang ko pag trabaho. So naman walang child labor. Kahit maliit ka, pwede ka na makatrabaho sa tubuhan. Na 8 piso pa to ako na natanggap na sahod. Sa isa ka adlaw, ma'am, katapos ka na o 5 mil, ma'am, wala na ma'am siya bili. Pagkatapos ko, hindi mo na siya matanom, wala ka na sa sweldo may mo. Itanong mo pag ginawa, ma'am, ulit sa isa kadlaw. Ang 5 mil nga patdan, amo pa na ang kumbaga, suhol or bayad. Na amo na siya na, ma'am, ang kabudlay sa pag-ubra sang tanom sa tubo. Ang Hacienda Vicenta po, napakaganda po siya. Makikita mo left and right. Pumili ka lang, merong tubuhan, merong palayan, may mga vegetables rin. Talagang agricultural pa yung gamit. Kinukunan ng mga talagang mga mahihirap na tao. Yung trabaho nila dito ay pagtatanim ng tubo, pagdadamo, pagtatapas, pag-aabuno sa harvest time. Diyan sila kukuha ng kanilang mga hanap buhay. At saka marami talagang tubig na nanggagaling sa asyenda. Dito talaga ang main source ng tubig sa ibang mga asyenda din. Noong 2012, sabi ng gobyerno ang lupa ng pagmamayari ng Ellen Agustin ay dapat mapasailalim sa Agrarian Reform Program. So, binigyan po yan ng notice of coverage. Ang ginamit po na term natin ay power. Power of the state ay eminent domain. Ibig sabihin po niyan, kukunin at kukunin talaga ng gobyerno ang lupa for public use. May nakaredy na po na bayad ang landowner galing sa gobyerno. So, wala na pong binabayaran na tax ang landowner sa lupa na yan. Kinaglulugod po ng mga 27 na beneficiary dahil kahit na mabagal, umuusad po ang paggalaw ng agrarian reform. 2016 kasi sabi ng DAR maghintay na lang kami ng CLOA kasi tapos na lahat ng proseso. So, nag-expect kami na after 2016, darating na yung CLOA. Since kami ay active, ma-i-process ang lupa, mapabilis para makukuha namin yung carp covered ng lupa. Nagagalit yung management sa amin. Kaya ginagawa nila na pinapahinto nila ang trabaho ng mga tao kahit na walang reason, kahit walang makakain ng tao, pinapahinto nila sa trabaho kasi nagagalit sila dahil sa active na proseso namin sa lupa. Nabalaan nila nga nag-apply kami sa DAR, tapos nabaton kami ito sa DAR. Ginaipit nila kami nga daw halos blind di kami napakanon. Kay ang ginatag nila nga obra sa amon 40 ka damon lamon, 40 ka gagmay nga kuan. Ngatag nila nga presyo. Amon ang problema namon sa Pacquiao system. Kay gapangayo kami sang presyo, hindi nila yatag. Kung damol na siya nga lamon na nabi. Kung damol na siya, madlaga na siya 2 kadlaw, 3 kadlaw. Ginabasihan ko kung kisa ginaisip ko sa 2,000 na ginihatag sa isa hektarya. Gadlagan man kisa atag isa sobra isa gato sa amon kita kada isa. Dito ginaamat-amat nila kami kung sa tanong pa, ginaamat-amat na kami patay. In 2015, nag-apply ng conversion ang landowner. Ang reason ni landowner bakit gusto niya nang i-convert ang lupa ay sabi niya hindi na po economically viable or wala nang masyadong kita ang lupa sa agriculture. So, malaki pong katanungan bakit niya nasabi yan.
2016, na-deny po yan ni Kapaeng ng secretary. Yan. So after po ng mga 4 years, nag-reapply si landowner. Na-deny po ulit sa kay bagong secretary, si John Castriciones. Maganda po yung reason nila bakit na-deny. Kasi nakita nung ocular inspection na irrigated at saka irrigable ang lupa. At saka marami pong tubo, tsaka may mga palay pa nga yung mga farmers natin doon. So, dahil po sa reason na yan at nakasaad po talaga, explicitly stated po yan, na bawal po i-convert ang irrigated at irrigable land sa dalawang law ng agrarian reform. Nagulat na lang kami. Tsaka yung 27 na mga agrarian reform beneficiaries, mga farmers natin. Bakit noong 2019, naka-receive na sila ng notice na approved pala yung conversion. Pumunta kami sa NIA, tinanong namin ni NIA kung totoo ba nagdagbigay sila ng certification na ang aming area ay wala talagang tubig. Sabi ng NIA, kahit kunting papel wala kaming naibigay. Kahit kunting papel ng certification wala kaming naibigay. Kasi kami mismo alam namin, before kayo nagpunta dito, alam na namin na ang area na pinaglaban nyo is irrigable, irrigated. Kasi malaki ang tubig na dumadaan dyan. Lahat ng mga palayan at mga katubuhan dito nanggaling ang tubig. So hindi pwede na sabihin nila na walang irigasyon. Kasi unang-una, nagbabayad nga kami sa irigasyon dahil mayroon kaming irigasyon. Merong tubig na dumadaan sa lupa na ito. Isang araw lang, canceled yung RP title na pinaghirapan po ng mga agrarian reform beneficiaries natin. Nakakawala po ng tiwala sa proseso kung ganyan po yung makikita natin na nangyayari. Yung bahay na yan, ang may-ari ng bahay na yan ay isang beneficiary ERBs ng Hacienda Vicenta. So dahil yung isang landowner niyan ay isang active na member, so, anong ginawa? Hindi sila binigyan ng trabaho. Pinatigil sila sa trabaho. So, nangyari, dahil pinatigil sila, nagpunta sila sa labor. Pagkatapos niya, nagpunta sila sa labor, pinadalan sila ng letter na hindi daw, itigil daw yung pag-active sa lupa dahil kung ganun, ipasira yung bahay nila. So, anong nangyari? Pinasira yung bahay nila. Meron nga silang mga hinahire na mga goons like sa nagsira ng bahay. Nagwa-warning sila na pag hindi kayo tumitigil, mayroon pang susunod at marami pa. Pinainitan nila kami, ma'am. Gusto nila ng pahalinon kami sa monestaran. Siyempre, mayroon ng karanasan na ginimo nila nga ang upon namon ging guba ang ilang balay nga hindi sa makatarungan. Amo na sa mga abon ginakulban kay kami isa naman nagpait naman sa libor. Gulpi lang, may mga tao nga gaulhot nga hindi mo kilala nga nagabunit. Kaya ikaw ka pangabuhi mo lang ka sa insakto nga makakaon ka makapa-eskwela sa mga bata mo tapos amuhon pa na nila. Sobra naman ha.
sa akin lang talaga, ma'am. Sobra na talaga itong ginagawa nila. Nang dahil sa Carpagate, na na-qualify kami, hanggang ngayon, sobra ng galit nila sa amin. Wala talaga kami kalaban-laban. Hanggang ngayon, wala pa rin ma'am, justisya. Wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon, ganito lang talaga pa rin kami. Ang pag-asa talaga namin, ma'am, sa amon para kinabukasan, yung lupa na lang talaga. Mahirap pag mahirap ka. Ginagano na lang nila dahil marami naman sila pera eh. Mahirap na po kami, Bob. Hindi namin alam. Bakit ginaganito nila po kami? Parang gusto na lang nila, mama, hindi kami makakain. Kaya tinatawanan na lang kami, ma'am. Kaya gusto na para na lang sa kanila. Sila na lang maghari dito. Hindi na sila dapat yung mangharas lang kag palinon na kamo mo nakadali. No kay may ginasunod kita yung proseso. Bis kan wala pa na NOC kun dugay na mo nag-i-star hindi na yamong patakaran nga ginasunod ta no. Dapat mapaidalom kita sa lahi mo na. Pero kay naagyan ta na nga may ginhara sa inyo nga ang aton pag tasar sa ila kapasidad nga magrespeto sa lahi. Tapos matindo dito kung bang gusto tao kay hindi ko patindo ni tapos sa tulong sila sa barangay at sa pulis. Na mga mo sina. Ano na rason niya? Nan. Sige. Wala na ko nagtindo ko, matindo ko pa ba si ano pa yung muna sa akin. Kung tanon ta mga bata, mga kamusang darmong, ilamang kamo dapat obligasyon. Kasi ERB kamo, qualified ERB. Tanaw namon kung din hasta ila ma-extend nga bulig, sa subong ninyo nga kamtangan. Sa aming nakikita, meron talagang parang illegal na ginawa yung landowner. Kasi sinungalingan lahat eh. Merong irigasyon, bakit na-convert eh? Hindi pwede na i-convert na merong irigasyon ang lupa namin kasi at saka na-carp na. Bago sila nag-file ng land conversion, tapos na yung lahat ng mga proseso namin. So bakit nangyari pa yun? Importante nila madalahig ako mga bata. Kami madlok. Kay ara mga kami sa kinamatarong. Wala mga kami hinimuan yung sala. Kami nga manggagawa, kami nga pakaon sa kapwa namon Pilipino. Muna nga dapat kami lang ganyan mag-operasyon ng duta. Wala pa yung ginuwin. Uligi kami ginawa sa among kahirapan, sa among kapwa. Ganun. Sakit kayo. Kamu ang nakaposisyon sa taas da. Gawin yung karapat dapat yung trabaho para mabigyan yung solusyon ng mga pigado. Iatag na sa amo ng duta ngayon eh. Kaya kami na maobra. Amo lang gina. Yang amoy na pangayo sa inyo. Tuturan yung inyong obra kag tuturan yung inyong serbisyo. Para tupad na namon ang amon pangarap nga kamo mangga sini sa programa sini. Tinignan ko yung mga kasamaan ko na sobrang mahirap ang naranasan nila. So hindi ko pwedeng ibitaw yung pagproseso ng lupa. Alam ko na mananalo talaga kami.